Sa loob ng paaralan natin ipinagpatuloy ang paghubog sa kaisipan ng ating mga kabataan. Ang mga guro naman ang nagsisilbing pangalawang ina o ama ng mag-aaral. Ngunit, hindi makakailang na may hindi kaaya-ayang kaganapan sa loob ng silid-aralan. Nagtatago ng gamit ng iba dahil wala silang gamit na ganon o gusto lang mapaglaruan ng klase. Sarili na gustuhan, hindi kayo nagpapapansin. Masyadong kampante sa kapwa mag-aaral, kaya wala nang limitasyon sa pagsasalita at biruan. Sunod-sunuran sa mga barkada para tanggapin sa grupo o barkada. Pinupuntahan ang barkada na nasa labas, kaya labas-pasok habang natuturo ang turo. Kakulangan ng pagkain at pinansyal. Wala pa malagi ang trabaho ang ama kundi kaya may sakit. Kaya ang ina lang ang naghahanap buhay kung kaya kulang sa suporta sa pagkain o galing sa pag-aaral. Ang pagsasabi ng masama ay narinig sa tahanan at mga kapitbahay. Wasak na pamilya. Maraming anak ang hindi nasusubaybayan ang pag-aaral. Mga magulang ay hindi umaattend ng PTA meeting. Ang mga hindi kaaya-ayang pag-ugali ay dahil sa pagrebelde sa magulang. Napakalaki ang impluwensya ng pamilya sa paghubog ng pag-uugali ng isang bata. Ang silid-aralan ay isang melting pot ng iba't ibang mag-aaral na may iba't ibang pag-uugali na kung saan ang guro ay nandyan upang tanggapin sila upang turuan kung ano ang mga tama. Ang mga magulang ang may higit na pananagutan sa pagiging delikwent ng isang bata. Sa tahanan, unang nahuhubog ang kaugalian ng isang bata. Kung ano man ang kaugalian na pinapakita ng bata sa labas ng tahanan, malamang ito ay kanyang nakikita sa loob ng tahanan. Dahil ang pamilya ang pinakaunang instrumento sa paghubog ng pagkatao ng isang tao. Bilang isang magulang, mahalagang ipabatid sa mga anak ang tunay na halaga ng edukasyon. Ayaw ng estudyante ang guro. Mahirap o hindi interes ang life. Palaging nagagalit ang guro. Ang guro ay palaging absent at hindi sa pagpasok. Ang guro ay walang malasakit o pagmamahal sa magiging kinabukasan ng bata. Ipapadama ang pagmamahal na hindi naramdaman ng bata sa kanyang mga magulang. Conduct home visitation upang malaman kung ano ang mga sanhi, maaari makapagtanong sa kapitbahay na malaman ang totoo. Dapat paalalahanan na ang lahat ng bagay ay may panahon. Ganon din sa paggamit ng cellphone. Ilagay sa wasto na hindi makakadisturbo. Bigyan ng punishment o community service ang sumobra na sa violation. Sila sa bawat bagay na nakakabuti para sa kanila. Maging isang mabuting modelo para sa kanila. Habaan ang pasensya at pangunawa. Pag-isipan kung paano i-deal ang mag-aaral at huwag gumamit ng isang paraan lamang. Humingi ng opinyon sa ibang guro na may malawak na karanasan at may magandang karanasan sa pagtuturo. My way, I wouldn't change a thing, wouldn't change a thing. 'Cause you're my obsession, you keep me in the dark to see your spark.
keeping me guessing, messing with my heart, got it down to an art. Your eyes